buhay natin ang kwentuhan ng katatawanan. Yung iba sa mga kwentong ito minsan pinagpapasapasahan pa ng ating mga kalulololohan na hanggang ngayon ay minsan maririnig pa rin natin sa mga kaibigan natin o kamag-anak. Minsan, ang mga kwentong ito ay naibabahagi out of boredom dahil walang ibang gawin. Para patayin ng oras, ganun. Marahil siguro kayo may mga joke ding naririnig noon na narinig nyong ulit. So ano yung kwentong joke na natawa din kayo? Minsan sa iba yung joke na ito ay bentang-benta sa nakarinig, minsan corny or mais. Yung pipilitin mo na lang tumawa. Yung hindi naman mapahiya yung napilitang mag-joke. Hahaha, char. Yung mga usong kwentong joke na uso pa rin till now is yung kwento ng lolo. Nadamay pa yung lolo. Yung mga lolo ng lolo nyo. Char. So yung isang kwento ng about sa patagisan ng lolo, kung sino yung matangkad. So yung magjo-joke, magkukwento. Meron pala akong joke about sa tatlong magkaibigan. Si Diego, Pedro, Juan, kanya-kanya sila ng yabang sa patangkaran ng kanilang mga lolo. Alam nyo ba, sabi ni Diego, yung lolo ko, tangkad, 7-footer. Ganun ba? Sabi ni Pedro. Wala kayo sa lolo ko. Wala kayo sa lolo ko. Sa sobrang tangkad ng lolo ko, nabagok lang yung ulo sa kisame. Aba, wala yung sinabi sa lolo ko. Hirit ni Juan. Yung lolo ko, mas matangkad pa mismo sa kanya. Ha? Bakit? Oo nga, paano? Pagkagulat ng dalawa. Panot kasi ang lolo ko, nalampasan pa nung bunbunan ang buhok niya. Pag slow ka, ipaprocess mo pa yung joke sa utak mo. Ano kaya ibig sabihin nun? Nalampasan pa nung bunbunan ang buhok. Pag sa palagay mo nakakatuwa, matatawa ka. Pag hindi naman, mapipilitan ka tumawa. Ganon. Yung style ng joke na ito about sa pagpapatagisan ng lolo mo ay naipasa na sa mga kabataan mapahanggang ngayon. Pero meron din namang mga joke na iba na may kwento talaga. Meron akong kwento na narinig sa classmate ko dati na mapasa hanggang ngayon ay natatandaan ko pa rin. Ito ang kwento ni What You Say. Minsan ay may taong nagngangalang si Juan. Bugbog talaga ang pangalan ni Juan, no? Sa lahat ng halimbawa at kwento. O sige, John na lang para iba naman. At medyo sosyal. John, Johnny, Char. So si Juan ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral at hindi marunong mag-English. Nanalo siya sa loto ng $100 million. Nagdesisyon siya na mag-travel sa Amerika. Pagdating sa airport ng Amerika, ay nabangha siya sa laki nito at napatanong sa isang tao doon. Hello, ang ganda naman ng terminal dito. Siguro mayaman ang nakatira dito. Kilala niyo po yung may-ari dito? What you say? Wow, ang galing. Ang yaman pala ni What You Say. Sumakay si John sa taxi. Hindi naman siya nagwo-worry kasi may pera siya. Hindi niya din alam yung pupuntahan niya. So nagbiyahe na sila. Ang ganda naman ng sasakyan na ito. Alam niyo ba kung sino yung may-ari? What you say? Sabi ng driver. Pambihira.
Pag-aari na naman ni What You Say itong sasakyan. Siya na talaga. Mas madami pa talaga siya pera sa akin. Baba ako. What you say? Oo nga, alam ko na si What You Say ang may-ari ng sasakyan na ito. O ito, pera bayad. Marami ako niyan. Namanga si Jan sa dami ng struktura doon. Nagtanong uli siya. Kanino po yung mga building dito? What you say? What you say na naman? What you say? What you say na naman? Kilala ko siguro kung sino may-ari dito, no? Yung boss nyo. Si... What you say? Sabi ko na eh. Nagtatrabaho ka ba dito? Yung may-ari din ba dito ay si... What you say? Sabi ko na nga ba eh. What you say? What you say? What you say? What you say? Sa halos lahat na napuntahan niya, si What You Say daw yung may-ari. May napadaang ambulance at nilagay ang pasyente nito. Hala, sino yung nadisgrasya? What you say? Ahay, kawawa naman si What You Say. Tao nga naman, kahit nasa kanila na ang lahat, ito ang kwento ni What You Say. Actually, hindi ba ko lang konti yung version? Nung narinig ko ito, tawang-tawa talaga ako sa pagkakakwento ng kaibigan ko. Alam ko, meron din kayong kwentong nakakatawa na naaalala nyo din na pinagpasapasahan na